Sumainyo ang Panginoon. So, ngayon po ay dakilang kapistahan ng Epipania. No? Sabi ko nga, mas kilala sa tawag na tatlong hari. No? Para sa iba, ito yung tawag nila ay pangalawang Pasko. No? Kaya bahagi ho ng pagkilala ng alin? Ng pagpapakilala ni Jesus. Hindi lamang sa mga Hudyo, no? Ngunit para sa mga, kung tawagin natin ay mga banyaga, no? Mga outsiders, no? Mga hindi Hudyo, no? Mga hindi itinuturing na kabilang, no? So, pinapamanig rin dito yung alin? Yung universality ng pagliligtas ng Diyos, no? Na nag-aanyaya sa atin, una, na itong tatlong hari na ito ay alin? Mga naghahanap ng katotohanan. Ano? Sa mga naghahanap ng katotohanan. So, ang paghahanap ng katotohanan ay universal, pangkalahatan. Hudyo, mananampalataya ka naman, Kristiyano ka man, o hindi, ano? Ang lahat ay naghahanap ng katotohanan. Ito pong tatlong pantas, ano? O kung tawagin natin ay tatlong hari, sila rin ay naghahanap ng katotohanan. Ano? Hinahanap nila sa Jesus. Ano? Bahagi ho, ano? Na napakahalaga, ano? Yung katotohanan, yung mga misa ko nga ho, ng mga nakalipas na araw, at nung bagong taon, sabi nga natin, na lahat ng pundasyon ng bawat relasyon ay dapat nakabase sa katotohanan. Ano? Napakahalaga. Pero itong tatlong ito, ano? Itong tatlong ito, na sinisimbolo ng tatlong hari, Melchor, Gaspar, at Baltasar, no? Ay naghahanap ng katotohanan. No? Bahagi ho yun, no? Na makita ho natin sapagkat napakahalaga yung pagkilos. No? Nanawa tayo rin ay makatagpo ng katotohanan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At kung talagang tunay tayo nananalig kay Jesus, hindi pwedeng hindi natin matatagpuan ang katotohanan. At ang katotohanan ito ay nagliligtas, hindi nagwawasak. Pangalawa, ay dalawang uri ng pagtugon, na nakita natin sa katotohanan. Una, yung pagtugon ni Herodes. Ano yung naging pagtugon ni Herodes? Siya'y natakot, nangamba, nagulumihanan. So may mga taong natatakot sa katotohanan. Bahagi o yun. Sapagkat, sabi nga natin, sapagkat wala sila sa katotohanan. Kaya, sila ay natatakot sa katotohanan. Hindi sapagkat nais silang sirain ng katotohanan. Sabi ko nga, yung katotohanan, hindi kung talagang yan ay tunay na katotohanan, hindi nagwawasak yan. Pero kapag ikaw ay wala sa katotohanan, ay nawa, huwag kang matakot sa katotohanan. Pero si Herodes, natakot, nangamba, Kaya, anong sabi nga, gusto niyang patayin si Jesus. Gusto niyang patayin ang katotohanan. May mga taong gustong patayin ang katotohanan. Sapagkat namumuhay sila sa
kasinungalingan, no? Mga walang basihan ng pagkilos. Pero ano yung response ng tatlong hari? Nagagalak sila. Tuwang-tuwa sila. Nung natagpuan nila si Jesus, no? Nakita nila. Bahagi yun na huwag nating kalimutan, ano? Yung katotohanan na nagdudulot ng kasiglahan, kaligayahan, at kaayusan na dala excuse me, ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Kasi, sabi nga natin, ang katotohanan ay may isang biyaya, ano? Kung tawag natin ay nagpapalaya, no? Gumagamot, naghihilom, no? Kasi yun ang anong katotohanan no? Nagliligtas, no? Hindi nagpapahamak, no? Yung tunay na katotohanan. Bagamat may mga tao na gagamitin ang katotohanan para manira, ano? Hindi yun ang katotohanan ng dala ni Jesus, no? So, makita natin yung kagalakan na tugon ng tatlong mago, no? Bakit? Nakita nila si Jesus. Nakita nila yung katotohanan, no? At paanyaya na kung saan na naging bahagi pangatlo, no? So, una, mga naghahanap ng katotohanan. Pangalawa, yung dalawang uri ng pagtugon sa nakatagpo ng katotohanan. Isa'y natakot, yung isa'y nagalak. Pangatlo, ay makita natin na alin ay naghandog, no? Naghandog. Sapagat nakita nila yung katotohanan na walang iba kundi ang alin, yung Mesiyas. Kaya nung inihandog nung tatlo, no, naghandog sila ng ginto, mira at kamanyang, no? Pagkilala ng pagka-Diyos ni Jesus, pagkahari ni Jesus, at ang paghahanda para sa kanyang pagkamatay na magdudulot sa atin ng kaligtasan, no? Kaya nga yung tunay na pagsamba, no? Yung tunay na pagsamba ay hahantong sa paghahandog, no? Naghahantong sa paghahandog. Kaya nga binigyan din natin ng pagninilay noong bagong taon, yung alin? Yung prutas, no? Prutas bilang an act of thanksgiving and offering, no? So bahagi yun. Ang tunay na makatagpo sa Diyos, ang tunay na makatagpo sa katotohanan ng pagliligtas ng Diyos ay nag-aanyaya sa atin na alin? Na maghandog. Na maghandog. Ano yung ihandog natin? Well, ang pwede natin ihandog yung alin? Yung ating mga kung tawagin nga po natin yung ating pagsusumikap, no? Struggles, no? Yung patuloy natin pagsusumikap sa daigdig na ito, no? Na maging banal, maging mabuti, no? Ialay natin yan sa Diyos, no? Yung pagsusumikap natin na maging matapat, maging mapagmahal, no? Ialay natin yan kasi struggle natin yan no? Na maiwasan natin yung mga bagay na magdudulot sa atin ng kapahamakan, no? Yung pagsusumikap natin na labanan ang anumang uri ng kasalanan. Ano pang pwede nating ihandog sa Diyos? Yung ating buhay, no? Sabi nga natin, bawat buhay ay bahagi yun na kung saan ay huwag nating kalimutan, no? Na ipinamamanik sa atin, no? Na tayo ay may purpose pa sa daigdig na ito. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng buhay, no? Ano pa? No? Yung ating presensya,
No? Huwag natin kalimutan. No? Napakahalaga yung ating presensya. No? Ang presensya natin ay isang paghahandog sa harapan ng Diyos. No? So, at Father, wala akong ibibigay. Ano lang? Dumalo ka lang. No? Be present. No? Kasi yun nga ang tawag natin present. Regalo. No? Yung iyong presensya ay regalo. No? Sa bawat isa. No? Kasi ikaw ay nariyan. No? Hindi yung magtatago ka na lang dun sa kwarto mo. No? So kaya, kung tutuusin, no? Napakahalaga yung presensya natin. No? Regalo natin yon sa ating sarili, regalo natin yon sa ating pamilya at sa komunidad na kinabibilangan natin. No? Huwag natin kalimutan, no? Na yung ating presensya at yung presensya ng bawat isa ay regalo natin sa bawat isa. Pwede natin ihandog yan sa Diyos. No? So, bahagi ho. Kaya, yun, no? Na maging hamon ng at panguli, yung kagustuhan na magbago. No? Kagustuhan na magbago. For the better, not for the worse. No? Na lalo nating pagsumigsihan yung pagkilos natin sa daigdig na ito. No? Hindi pwedeng katulad lang kahapon o katulad lang dati. No? Kinakailangan may idadagdag tayo. May pagbabago. At yun ay yung kagustuhan natin. Bakit? Kasi nililigtas tayo ng Diyos. No? Nililigtas tayo ng Diyos. At dahil sa pagliligtas ng Diyos na yan, nais ang Diyos na na tayo ay lalong lumago, yumabong sa ating pagkilos sa daigdig na ito. Kaya nga po, sa biyaya na ito, hayaan ninyo, natapusin ko yung pag-inilay na ito sa isang panalangin. Panalangin ng paghahandog kay Jesus, kasama ng 3 hari. Hoy, at hindi ko mabasa, tayo ay brown out. No? So, magsitayo po tayong lahat. Panginoong Jesucristo, liwanag ng sanlibutan at hari ng lahat ng bansa, sa banal na araw ng iyong epipaniya, ipinahayag mo ang aming iyong sarili sa lahat ng mga tao sa daigdig. Tulad ng mga pantas mula sa silangan, lumalapit kami sa iyo ng may bukas na puso, naghahanap ng iyong katotohanan at nananabik sa iyong presensya. Panubayan mo kami sa iyong liwanag, O Panginoon, lalo na kapag ang aming landas ay hindi malinaw, kapag madilim ang daan, ikaw nawa ay aming bituin. Kapag kami naliligaw, ibalik mo kami sa iyo. Inialay namin sa iyo hindi ginto, kamanyang at mira, kundi ang mga handog ng aming buhay, ang aming pananampalataya, mga pagsubok, mga pag-asa at pag-ibig. Linisin mo ang aming mga puso mula sa pagkapalaluan at takot. Turuan mo kaming sumamba sa iyo ng may kababaang loob at maglingkod ng may bukas palad na puso. Kung paano ipinahayag mo ang iyong sarili sa mga pantas, ipahayag mo rin ang iyong sarili sa aming mga buhay upang makilala ka namin sa mga duka, sa mga nagdurusa, sa mga nakakalimutan. At matapos naming makatagpo ka, naway makabalik kami sa aming araw-araw na pamumuhay sa ibang landas, binago, pinanibago, at puspos ng iyong liwanag. Ikaw na nabubuhay, naghahari kasama ng Ama at pagkakaisa ng Espiritu Santo, Diyos, magpakailanman. Amen.